Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay at sumusuporta dito sa ating programa, at maging sa ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakatutog at nag-aabang dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung ating mga kababayan na bagong mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat, at sana ay lagi po tayong magsama-sama dito sa ating programa. Umulan man at umaraw at ano man mangyari, sa hirap at ginhawa na may lagi namin kayo kasama dito sa ating programa. Maraming salamat po, at sa araw po ito binabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum at maging sa mga kasapi ng Samahang Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. Magandang araw sa inyong lahat. Okay mga kababayan, sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan, binabati po natin lalong-lalo na yung mga kababayan natin na patuloy po na nagdarasal at nananalangin para po sa inyong lingkod. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong lahat. Sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan ay pag-uusapan po natin at bibigyan po natin ng komento itong pag-amin o pagbubulgar ng bagong chief of staff ng PNP, at mismo siya ang naghayag na maging para sa kanya ay yung nakaraang administrasyon ay talagang hindi maganda. No? Ito bagong chief of staff na to at dati rin mismo siya talagang sinabi niya. Hindi naman sa nilalaglag niya. Siyempre, wala naman siya sa kapangyarihan noon para kontrahin dahil mas may nakakataas sa kanya. Hindi naman siya yung chief of staff ng mga panahon na yun. Pero para sa kanya, hindi daw talaga maganda yung pamamaraan ng nakaraang administrasyon. Yung ginagawa nila na kailangan may kota. Dahil sa bawat ulo ay may bayad. Ayun. Diba? Kahit na walang kasalanan yung mga biktima, ay may kasalanan na lang para lang magkaroon at ma-accomplishment ng mga pulis na ito yung hinihinging kota sa kanila. Biro mo dahil sa kota-kota na yan, napahamak yung libu-libong tao na walang kamalay-malay. Para lubos po natin maunawaan, mayroon po tayong isang video na papanoorin galing din po sa isang vlogger. Ito ay kakampi natin noon pa man, lalong-lalo na sa pakikipaglaban, lalong-lalo na dito sa Negros Oriental. Kapatid, ihiramin ko muna itong iyong video para mabigyan lang natin ng reaction. Panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Tila inilaglag na nga si former President Rodrigo Roa Duterte ng liderato ng Philippine National Police sa pag-amin na hindi talaga maganda ang nangyari noong Duterte administration, kung saan inimpose nila yung quota system at reward system sa Philippine National Police relative
to the war on drugs, which led to the death of 30,000 mostly innocent Filipinos. Inamin na po ni PNP Police Chief General Benjamin Acorda Jr., the new PNP chief, na imposing a quota system will only lead to abuse sa mga kapulisan, and hindi daw po ito healthy at nakakasira daw po ito sa institusyon. Kaya daw ngayon they are no longer imposing it. Ito po ang mga pahayag ng mga PNP officials, kasama na yung brinag natin noon. Ganito rin yung statement ni Interior Secretary Benhur Avalos na nangyari na inimpose ni Duterte yung quota policy sa police, pero inalis na po nila ito. Kasi under the eye of the storm na naman ang PNP ngayon dahil po dito sa killing po ng 17-year-old Gerhod Baltasar dyan sa Navotas, at meron din ata na similar killing sa Zamboanga City, kung saan parang either mistaken identity or basta pinatay lang na wala naman basihan na ito talaga ay, kung ito ba talaga ay kriminal, at puro mga bata pong pinapatay. So many people reacted to this and they raised fears na balik na ba yung quota policy ni President Duterte? Inuulit na ba ng PNP? So sabi ni Police Chief Acorda, hindi na sila nag-impose ng quota policy sa police operatives dahil ito daw ay counterproductive in the fight against criminality. At it will only result in police taking shortcuts to meet their targets according to quota, to Acorda. So tingnan niyo po, inaamin niya talaga na because of the quota system, ang nangyari sa Duterte administration, at siguro andun na rin siya, kasama na rin siya noon sa Duterte administration, ang ginagawa ng mga pulis, gumagawa ng shortcut, yung kahit walang investigasyon, walang hindi kinukulong yung mga kriminal, hindi kinakasuhan, hindi iniimbestigahan, hindi tinitiktikan, basta patayin na lang para lang masabi ma-meet nila yung quota. Di ba yung sinabi ni Congressman Busita, yung dati rin na police official na ngayon congressman na, sabi niya sa experience niya, binigyan siya ng lista of 21 people para patayin, pero nung hindi ang ginawa niya, inimbestigahan niya, nung nakita niya na may inosente mga ito, pinasurrender niya at kinulong niya, gano'n, habang inire-ready yung kaso na filean sa kanila. Pero nung nalaman ng mga superiors niya na ito ang ginawa niya, tinanggal siya sa pwesto dahil lang gusto nila patayin niya lahat yun ang quota. So kaya sabi niya, nag-retire ako early sa kapulisan. So which is blessing in disguise naman, kasi ngayon nanalo siya bilang congressman. So gano'n na nga ang tama nga, parang Acorda is validating and confirming that conclusion na nagiging counterproductive lang, kasi mas easy sa police na sabi na ipresenta sa mga superior, ito pinatay ko, itong 20 katao pinatay ko itong buwan, ganun, kaysa yung kinasuhan mo and then later on kung wala kang ebidensya o yung nalaman na planted yung ebidensya or yung tao pala nung nangyari yung sinasabi mong bypass o nasa ibang lugar pala, gano'n. So, most of the time,
because of lack of police investigative work at saka lack of legal procedures, lack of knowledge on legal procedures. Most of the time, or illegal ang ginagawa nila, mga planted evidence. Most of the time, the accused walk free dahil innocent naman talaga. So, mas madali, patay na lang kasi sabi nga nila, dead men tell no tales. Ang problema lang, ang quota ito, kasi sabi daw noon ng mga pulis, ikukulong namin ito tulad yung 30,000. Saan natin ilalagay ito? Kasi ang liliit naman mga tulkulungan natin. Kasi mas madali, patay na lang. At least yung patay na, hindi na magsasabi, inosente ako o magpapresenta ng prueba na inosente siya. So, yun nga nangyari noon. Kaya sabi niya, Korda, this will lead to shortcut nila kasi it's easy to kill than to build up a case, kasuhan yung salary, ikulong, and then fight the case in court. Mas madugo ito. So, sabi niya, Korda, and I quote, whenever there is pressure from us to make accomplishments, diyan nagkaloko-loko ang pulis. In English, that is where the police go wrong. So yun, nakita mo, inamin na talaga niya na counterproductive at hindi helpful yung quota and reward policy during the administration of President Duterte. Maganda sana. Maganda. Kahit ako sana siguro, I will praise President Duterte every day and until the day I die. Kung after killing 30,000, nawala na yung problema ng drugs. Pero ang problema, pinatay nila either yung mga users lang or mga inosente para ma-meet lang yung quota at yung reward 40,000 for ordinary users, 100,000 for yung barangay level pusher, and then 1 million for street level pusher, and then 5 million for big time pusher. So lahat yan, papatay mo na lang para ma-convert mo to cash. Hindi na lang cash, yung pagpresenta mo rin ito as bilang quota mo, na sabi mo na meet mo yung quota, ma-promote ka, mabigyan ka ng bigger assignment, at tataas yung rango mo. Sa pagtaas ng rango mo, sasabay rin yung mga benefits mo, sasabay rin yung pag-akyat ng mga retirement benefits mo at saka pension fund mo. Kaya yan, nagka-leche-leche ng gobyerno. Aabot na yung abono sa mga pulis, 1 trillion by in the coming years. Kaya inaalis na rin yan ng Marcos administration. So ang dami talaga iwan na very devious and corrupt incompetent program ng Duterte administration. Sabi ni Korda, gusto naman daw nila aggressive law enforcement operation. Pero daw, this should be done in accordance with standard operating procedure to ensure that suspected criminals who are arrested are convicted. So yun nga, dapat dito, pagbanad buto na talaga yung mga pulis patola, mag-aral ng batas, mag-aral yung proper procedure of obtaining evidence, proper arrest. Kasi kung mali-mali yung arrest, hindi nabasa yung Miranda law or kinulong na more than the required period, lusot yung mga accused. So ito ayaw ng pulis. Kaya mas gusto nila yung quota system na patay na lang because death men tell no tales. Kahit inosente ka, kung patay ka na, di wala ka na magawa. Pati pamilya mo, wala ka rin magawa. So sabi niya, rest assured sa leadership niya, hindi nila inuulit itong quota system ni President Duterte. Sabi niya, and I quote, we want it honest so that in court, the criminals with cash will surely be penalized. So, yun, investigahan,
ang isang kaso, and then build up evidence, and then gumawa ng arrest, and then i-filean ng kaso, and then labanan ito sa korte, although it will take time. So, pero better ito because this will respect the life. Lalo na kung one day tayo maging biktima nila, di ba? Masasama tayo sa statistics. Buti nga, buhay pa tayo, hindi natin nasama sa statistics ni President Duterte noon. So sabi niya, sa panahon niya, stricto pa rin sila sa pulis, pero yun na, yung mga kwa nila, yung based on performance na. At hinahabol nila yung mga pulis na may mga abuso na ginawa. Unlike sa time ni Duterte, sige lang mga bata, pumatay na pumatay kayo, akong bahala sa inyo. Sabi niya Corda, sa time daw niya, 1,000 at bago pa lang siya, last year lang ata siya nag-appoint sa pwesto. Sabi niya, sa time daw niya, 1,690 policemen were sanctioned for various offenses. At January to August, early this year lang ata siya na-appoint. January to August, and 583 ay natanggal na talaga sa pwesto for grave misconduct. Wala tayo narinig ng ganito sa time ni President Duterte. Kahit left and right ang killing, wala pa rin nakulong o natanggal ng mga pulis sa pwesto. So at least kung totoo ito, this is a good program on the part of the Marcos government. Sana lang. We will be keeping watch on this issue. Sana talaga wala na talaga yung quota system at hinahabol na talaga nila yung aabusong pulis kasi abusadong pulis. Kasi yung andyan na sa mga utak nito, yung utak Solbora, yung utak EJK. So we hope that this Marcos government, and so far so good naman, pinaresign nila yung 1,000 police generals and colonels na hindi pinatay during the Duterte administration. Kung hindi yun nga masakit kaya nga sabi ko, kung yung 1,000 police generals and colonels ang napatay, baka everyday pinipraise ko si President Duterte. At siguro nabawasan na yung drug problem sa bansa. Kung yung Customs Commissioner na nagpapasok ng drugs, kinulong niya, 2 pa ata yun, at saka mga opisyalis niya, sana nabawasan na yung kwan. Pero hindi. Yung mga maliliit, yung mga inosente ang pinapatay, yung Customs Commissioner na nagpapasok ng 4 to 6 billion shabu, hindi lang man nakasuhan, hindi naman nakulong, kasama na yung 1,000 police generals and colonels na sangkot rin sa illegal drug. That's why it's good na binabago na ng PNP, bago nilalato ng PNP itong masamang and palpak and corrupt na polisiya na ito. Ayun mga kababayan, malinaw po yung sinasabi ng ating kapatid. Maraming salamat kapatid sa video mo. Hiniram ko muna para mabigyan natin ng mas malalim pa na opinion. Alam niyo mga kababayan, simula po na umupo si Duterte, naalis na po sa kaisipan ng mga kapulisan yung kanilang napag-aralan bilang criminology. Simula po na pumasok si Duterte bilang komunistang presidente, naalis na po at hindi na nagamit nitong mga kapulisan yung tamang proseso na itinuro sa kanila ng kanilang mga propesor. Hindi na po nila nasunod yung protocol. Hindi na po nila nagamit yung mga dapat nilang gawin na itinuturo sa kanila bilang mga pulis bago umaresto, bago pumutok ng armas. Noong kapanahunan po ni Duterte, ang itinuro po niya sa mga pulis at direktang minando niya sa mga opisyal o mga hepe o lalong-lalo na sa mga provincial director
regional director at sa lahat ng mga chief ng mga police station, yung pumatay, may proseso man o wala. Dahil mas madali yung walang proseso, dahil pagka may proseso, mahina yata silang magkaroon ng ranggo at magkaroon ng pera. Tulad po ng sinabi ko ng mga nakaraang vlog natin, yung buhay po ng ating mga kababayan ay ginawang negosyo na lamang po nitong mga lesbo. Nagkaroon sila ng lakas ng loob na gumawa ng isang hakbang o gumawa ng isang pagpatay na hindi naaayon sa batas dahil nga sa sila ay pinangakuan ni Duterte. Ngayon, ibig sabihin ba mas umangat si Duterte sa batas? Bakit siya ang nasunod? Di ba nga sabi nga natin, walang sino man ang pwedeng umibabaw sa batas. Pero bakit sinunod nila si Duterte? Kung talagang ang batas sa ating bansa ang siyang nangingibabaw at hindi ang sino man, ni ang presidente man. Kahit nga yung Chief Justice, hindi pwedeng umibabaw yan. Ayon yan sa nasasaad sa batas. Itong mga pulis na ito ay nag-aral kahit papaano ng batas. Bakit hindi pwedeng ganito? Bakit hindi basta-basta pwedeng ganyan? Bakit hindi pwedeng bigla ka na lang aaresto na wala kang hawak? Lahat yan, napag-aralan po nila yan. Hindi nila napag-aralan yan. Lalong-lalo na yung mga investigador. Lalong-lalo na yung mga nag-i-schooling. Lalong-lalo na yung mga arresting officer. Lalong-lalo na yung mga intel. May mga subject po yan, may mga schooling yan. Imposible na hindi nila alam. Sabi po kasi ng kapatid natin, kailangan mag-aral. Pero ang totoo, no? Gusto ko lang pong sabihin na yung mga pulis na yan, nag-aaral po yan. Sa subject nila na 100%, may 30% po yan o 40% na pag-aaral sa batas. At silang lahat ay natuturuan at nasi-seminar sa pagiging pulis kung paano nila gagampanan yung kanilang tungkulin. Halimbawa, sa highway patrol unit, alam nila may procedure dyan. Ano ba yung dapat nilang tikitan at hindi dapat tikitan. Diba? Noong panahon po ni Duterte, dahil batas MPA po ang laman ng utak ni Duterte, mistulang naging mga hayop na kriminal itong mga pulis at ibang ahensya na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Niyurakan, binastos, tinapakan, binaliwala yung batas na sinunod ng lahat ng naging presidente natin. Nung si Duterte na. Naging bulag ang lahat, naging tanga ang lahat, naging bingi ang lahat. Akala nila maganda. Pero dun sa mga biktima na walang kamalay-malay, hindi. Hindi nila nararamdaman yung sakit. Hindi nila dama kasi hindi naman yung pamilya nila yung nabiktima. Hindi nila nauunawaan at natatakpan na din ng kadiliman yung kanilang mga kaisipan. Dahil nga, nagmimistulang anghel sa harapan ng mga tao, itong si Duterte, na nag-aanyo na anghel ng kaliwanagan, tulad ni Kibuloy, na nagpapakilalang tunay na anak ng Diyos. Maraming nadaya, maraming naloko. Pero salamat sa Diyos. Nung napalitan na ang administrasyon ni Duterte,
Yung umupo na bagong DILG secretary mismo ang nagsabi sa katauhan ni Benjamin Abalos na ang sabi niya mismo at nanggaling sa kanya, hindi maganda yung nakaraang administrasyon sapagkat inabuso ng mga pulis ang kanilang kapangyarihan at ginawa na lamang laruan ang buhay ng mga tao. Lahat tayo dito sa mundo ay may pangarap. Lahat tayo dito sa mundo ay may karapatan. May karapatang magbago. May karapatan na mabilanggo kung tayo man ay nagkamali. Inalis ng ating bansa yung bitay sapagkat ayon sa mga reliyoso o mga religious leader, walang karapatan ang tao na pumatay. Ibig sabihin, sabi nila, walang karapatan ang gobyerno na pumatay. Yan man ay mamamatay tao, yan man ay adik. Kaya, ang pinakamataas na naging hatol dito sa ating bansa, yung reclusion perpetua na umaabot ng 20 hanggang 40 years o higit pa. Okay na. Pero bakit nung panahon ni Duterte? Walang mga religious leader. Walang mga tao ang nagsabi na bawal ang pumatay ng tao. Sige nga. Kung ganun din pala na bawal pwedeng pumatay ng tao, bakit hindi na lang natin ibalik yung bitay? Diba? Kung pwede naman palang patayin ng isang kriminal sa pamamagitan ng silya elektrika o ng ibang paraan. Diba? Ngayon, nag-iisip ba kayo? Pinagbawal nyo, tinanggal nyo yung bitay. Pero yung pagmasakir ng mga pulis sa mga kababayan natin na umaabot ng 30,000 katao. Ano yun? Naglolokohan ba tayo dito? Naggagaguhan ba tayo dito? Ha? Tinanggal nyo yung bitay pero hinayaan nyo na pumatay yung mga pulis na walang kaabog-abog, may kasalanan man o wala. Magulo at wala sa ayos ang sistema ng ating batas. Dahil napasok tayo ng mga komunista sa pamamagitan ni Duterte at ni Sara Duterte. At ng iba pang mga kaanib nila na nakapasok dyan na puro mga MPA. Nawalan na ng kapangyarihan ang batas na matagal na nating sinusunod. Ano pang silbi noong mga panahon ni Duterte? Ano pang silbi ng hukuman? Ano pa ang naging silbi ng human rights? Ano pa ang naging silbi ng ombudsman? Ano pa ang naging silbi ng ibang mga departamento ng mga panahon niya? Wala. Dahil lahat hinawakan sa liig ni Duterte. Walang pwedeng umimik. Dahil pag umimik ka, itutumba ka. Papatayin ka. Nagkaroon ng takot ang lahat ng mga tao noon na kahit gustong sumigaw, hindi makasigaw. Dahil yung kalupitan na mahahalin tulad natin kay Hitler at kay Saddam ay dumating ng mga panahon na yon. Mga kababayan, bakit naging bulag kayo? Bakit naging bingi kayo?
Ngayon, lumilitaw na yung katotohanan. Mismong yung chief of staff na si Acorda, nilahad niya at inamin niya na maraming mga pulis ang hindi gusto sa pamamaraan ni Duterte. Pero wala silang magawa dahil nasa kapangyarihan siya. At dahil maraming mga pulis na pera-pera ang iniisip, kaya wala silang magawa. Mas maraming pulis ang ginawang negosyo ang buhay ng ating mga kababayan. Sino ba namang pulis ang hindi papayag na pumatay ng pumatay? Na bawat isang tao ay katumbas ng isang buwan nilang sweldo. Pag pumatay sila ng 10 sa loob ng isang linggo, may 400,000 nila na sila. Kaya maraming mga pulis nung kapanahunan ni Duterte ang naglakihan ng bahay. Nakabili ng samut-saring mga kotse. Kapalit ng mga buhay o mga inosenteng buhay na kanilang pinatay. Kapalit ng kanilang pag-asenso, pagbili ng mga bahay, lupa, ay nabigyan nila ng kalungkutan yung bawat pamilya ng mga taong inosente na kanilang pinatay. Yung ba yung kahanga-hanga? Maraming mga pari ang umalma ng panahon ni Duterte. Pero wala silang magawa. Dahil nasakop tayo ng isang diktador. Isang diktador na anumang oras ay pwede magpapatay sa kahit sino man, ano man ang iyong posisyon. Dahil alam ni Duterte na masama ang ginawa niya at kalabisan, agad nilang inalis ang ating bansa sa ICC. Na dati naman tayo ay kaagapay at kasama ng ICC. Dahil alam niya sa sarili niya na naglumabis siya. Dahil alam niya sa sarili niya na hindi na makatao yung ginawa niya. Duterte, kung dito sa lupa marami kang napaniwala, pero naniniwala ako sa harapan ng Diyos. Alam ko hindi ka naniniwalang may Diyos. Kasi MPA ka. Wala sa batas ninyo na may Diyos. Para sa inyo ang tao ay alikabok o singaw lamang. Pero sa aming mga naniniwalang may Diyos, balang araw Duterte haharap ka sa Diyos at sisingilin sa iyo ng Diyos ang libu-libong tao na pinapatay mo. Mga inosenteng tao na walang kamalay-malay, mga taong sinira mo, mga taong tinanggalan mo ng kaligayahan, mga taong inalisan mo ng mga pangarap. Masaya kayo kasi nasa kapangyarihan kayo. Marami kayong tao, marami kayong goons, marami kayong mga kaalyado. Pero sama-sama tayo mamamatay sa mundong ito. Iba-ibang halang ang takda ng oras. Pero sisiguraduhin ko sa iyo, lalong-lalo ka na Sara Duterte, Paulo Duterte, kayong mga Duterte. Hindi habang panahon mamamayagpag ang kasinungalingan ninyo. At hindi habang panahon, tandaan ninyo lahat may katapusan. Si Saddam na mayagpag ng ilang taon, ng ilang dekada, pero nagkaroon ng katapusan at nasa impyerno na. Maraming mga politiko na ginamit yung kanilang mga kapangyarihan, impluwensya, kapangyarihan, pero hindi na mayagpag. At lahat sila ay humarap sa Diyos at naparusahan. Kaya Duterte, ngayon pangiti-ngiti ka pa, nagtatago ka sa anino ng kasinungalingan. Pati mga kasama mo, puro mga mandaray at manloloko.
Isa na si Kibuloy. Paniwalain ba naman niya? Yung buong bayan, siya yung spiritual advisor mo, hindi mo na pangaralan na huwag kang ganyan. Kasi ang totoong Kristo. Sa bagay, hindi mo pwedeng ipangaral sa kanya sapagkat ikaw mismo hindi naniniwalang may Diyos. Dahil kung naniniwala kang may Diyos, hindi mo hahayaan na ang mga kapulisan ay basta-basta na lamang pumatay ng ganun karaming tao, lalo na't napakaraming inosente. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa mo, at nagbabasa ka't naturuan ka talaga ni Kibuloy, nabasa mo sana yung salita doon. Di ba sa Biblia, tinuturuan nga tayo? Pag sinampal yung kabila mo, sampal mo pa yung kabila. Pag-ibig. Pag-ibig ang tinuro ni Kristo. Pag-ibig, pang-unawa, pagmamahal sa mga taong makasalanan ang tinuro ni Kristo. Hindi niya sinabi sa mga apostol niya na kapag nagkasala ang mga tao, patayin niyo. Diba? Sa bagay, hindi ituturo sa iyo ni Kibuloy yan. Dahil si Kibuloy ay nagpapanggap lamang na si Kristo. Dahil sa sobrang inggit niya sa iglesia ni Kristo, gusto niyang humigit sa iglesia ni Kristo. Nalaman niya na nagpatayo ng arena ang iglesia ni Kristo, nagpatayo din siya at mas nilakihan pa niya para sabihin na mas malaki yung kanya. Dahil nalaman niya maraming membro ang iglesia ni Kristo, binroadcast din niya na 6 million daw yung kanyang membro para lang sabihin na higit siya kanino man at maraming sasapi sa kanya dahil siya nga ang anak ng Diyos. Tingnan nyo, magmula sa advisor mo, spiritual advisor mo, sinungaling, manluloko. Sa sobrang kasinungalingan, lumabas din yung katotohanan. Ayun, santambak na kaso ang meron siya ngayon. Hindi lang manluloko, rapist pa. Ngayon, Duterte, alam ko, hindi ka magalaw-galaw kasi bakit? Sobrang dami mong padrino. Isa sa pinakamalaking kasalanan na nagawa mo din dito sa bansang ito para matawag kang traidor. Alam mo kung ano? Yung pinapasok mo, yung daan-daang libu-libong mga Chinese dito sa bansang ito. Libu-libong Chinese na halos yurakan ng karapatan ng ating mga kababayan. Maraming Chinese ngayon na mayayabang na akala mo kanila tong bansang ito. Porket yung mga tauhan nila ay Pilipino, kung babuyin nila, kung ituring nila ay ganun-ganun na lang. Porket ba sila ay mayayaman? Porket ba sila ay mapera? Maraming mga Pilipino ngayon na tumatawag sa akin. Hindi nila nagugustuhan yung ugali ng mga Chinese dito sa bansang ito. Na sariling atin. Marami kang kasinungalingan. Sabi mo, pag upo mo mawawala na yung drugs. Kaya hinayaan mong ipapatay yung mga inosente na yan. Pero ang dapat naman pala na patayin yung mismo mga inuutusan mo. Lumabas din yung kulay mo. Natanga ka, bobo ka, hindi mo alam ang sinasabi mo. Na dapat pala, ang diniklara mo noon na patayin yung mismong hanay ng mga nasa PNP na nagiging drug lord, nagiging protector. Nung wala ka na, di ba naglitawan din? Kasi yan ang nakasaad sa Biblia na kahit anong tago mo, ililitaw yan. Sabi nung iba, sana bumalik si Duterte kasi bakit naglitawan ngayon? Anong naglitawan? Natural. Dahil nung panahon ni Duterte, yung mga naglilitawan na yan, hindi yan hinuli ni Duterte dahil tinabunan niya. Pinotrektahan nito ni Bato de la Rosa. Si Bongbong Marcos hindi nangako ng oras, panahon, araw. Hindi naging mayabang. Kumilos sila. At ang binanatan nila, alam nyo kung ano? Puno, uugat. Hindi puro sanga. Yan ang kaibahan ni Bongbong Marcos kay Duterte. Si Duterte puro yabang. Puro kasinungalingan. Para sabihin lang
nagalit siya sa droga, pinatumba niya yung lahat ng mga sanga, yung mga bunga. Pero yung ugat at puno, hindi. Na siya naman ngayon, na hinuhuli at gustong ipakulong ng administrasyong Marcos. Magkaiba kayo. Si Marcos, may utak. Ikaw, wala. Puro ka lang kayabangan. Dahil ang totoo, gusto mo lang magpapogi ng magpapogi sa taong bayan para sabihin, ikaw ay makatao. Makatao ba yung ginawa mo? Nag-isip ka ba? Paano makakarating sa maliliit na yan? Sa maliliit na pusher na yan, sa mga runner na yan, ang mga shabu. Di ba? Dapat ang una mong tinarbaho, yung ugat at saka yung puno. Marami kang binanggit na mga general na sinasabi mo, mga protector, mga drug lord. Lahat ba sila nakulong? Ni isa wala. Tulad ng sinabi ng ating kapatid, dyan sa merong nagpapapasok dito sa ating bansa na nagkakahalaga ng 6 billion shabu. Nahuli ba? Napakulong mo ba? Wala. Diyan sa custom. Diba may na-issue dyan at nahulihan talaga na shabu nagkakahalaga ng 6 billion. Napakulong mo ba? Marami kang binanggit doon na mga politiko, mga most corrupt, number 1, number 2, number 4. Diba nasama mo pa nga doon si Ominal? Napakulong mo ba si Ominal? At yung iba pang sinasabi mong mga wala. Kasi alam nyo mga kababayan, ang estilo pala nitong mga ito, ng panahon ni Duterte, halimbawa, i-a-announce siya ganito. Pag itong mga ito umalma, lumapit kay Bato, lumapit dito sa mga alalay ni Duterte, presyohan yan. Magkano ba ang bibigay mo? Pag sinabing ganito, o sige, alis ka na sa master list. Yun yung nangyari kay Arnie Tevez. Nung naisama, nung umpisa sa master list, itong si Tevez, diba nga sabi ko pumunta sa Davao at doon nagmakaawa kay Paulo Duterte at nagbigay ng sako-sakong pera. Kaya doon nag-umpisa na nawala siya sa master list. Maging ito si Kanyamaki. Dahil tauhan ni Arnie Tevez nasama, nawala din sa master. Samantalang sila yung nangungunang drug lord dyan sa Negros Oriental. Lahat ng binigkas doon. Kaya nawala yun na nahimik lahat. Lahat yun nabayaran. Nagbayad kay Duterte. Kung baga, in-announce niya doon. In-announce lang niya para maalarma yung mga yun. Pero ang totoo, kaya hindi na kumilos si Duterte dahil yung mga yun, lahat halos na nabanggit niya mga drug lord at mga protector nagbayad na. Ngayon, dahil sa administrasyong Marcos na hindi nagpapabayad, sineryoso ni Benjamin Abalos na itong mga ito ay hulihin. Kaya yan, lumalabas na sila. Hindi dahil sa nung panahon ngayon ng Marcos ay may mga drugs. No, dati na yan, panahon pa ni Duterte. At ngayon lang hinuli. Bakit? Dahil administrasyon na ni Marcos. At hindi pwede kay Bongbong Marcos yung ginagawa nila dati sa administrasyong Duterte na binabayaran lang para mawala sila sa listahan. Pasalamat tayo. At si Bongbong Marcos na ang naging presidente na hindi pwedeng tapalan ng pera para lang maalis sa master list ng mga drug lords. Dapat nung panahon pa ni Duterte ito nahuli pero hindi niya hinuli. Alam niyo kung anong ginawa nila? Ang estilo nila? Totoo po yung sinabi ni Percy Lapid na may strategy na gagawin itong mga Duterte. Kung baga, halimbawa, wala na si Duterte. Di ba nahuli ngayon yan? Sasabihin sa panahon ni Marcos, ni Bongbong Marcos, lumala yung droga. No, hindi. Sinadya nila yan para papangitin yung dating at ngayong administrasyon na ito. Ito sinasabi ni Bongbong Marcos na Bongbong Marcos, sabi ni Percy Lapid pala, Bongbong Marcos, mag-ingat ka sapagkat yung mga Duterte ng traidor yan, mga MPE kasi yan. Pailalim ang kilos niyan. Ibibigay mo na sa'yo yung ranggo bilang isang presidente para sa'yo lahat isisi. Yung mga pagbiro nyo ngayon pati yung bigas,
Sinasabutahin nila ngayon si Bongbong. Yung mga magsasaka na yan, yung mga ano na yung iba dyan, mga MPA, tinataasan nila yung presyo para pagdating doon sa pamilihan, mataas na rin. Para nga naman, masabing itong si Bongbong ay sinungaling. Sinasabutahin nila pa ilalim ngayon si Bongbong Marcos para masira lamang yung administrasyong Marcos. Akala nila hindi natin sila nahahalata. Kaya, mahal na Pangulo, mag-ingat ka, lalo na kay Sara Duterte. Huwag kang magpadala sa ngiti niyan. Dahil ngiting aso yan, ngiting traidor yan. Sinadya nila na ikaw ang ibala bilang presidente ngayon para lumitaw na mas maganda pa rin ang administrasyong Duterte. Sinadya nila na ikaw ang ilagay ngayon na presidente. Tapos maglalabasan ngayon yung mga ano pa, mga drugs na yan. At sinasadya nila, sasabuta. Yan ang sinasabi ni Percy Lapid. Kaya nga maagang pinapatay ng mga Duterte sa Percy Lapid sapagkat marami pa sana siyang gustong sabihin sa iyo at ibubulgar sa ating mga kababayan. Pero dahil nga mapera ang mga Duterte, walang nagawa si Percy Lapid. Hindi niya naprotektahan. Kung nabubuhay lamang si Percy Lapid ngayon, namimiss na po ng mga tao si kahit ako. Masakit sa loob ko na mawalan tayo ng isang komentarista na nagsasabi ng katotohanan. Pero ganun ang buhay dito sa ating bansa. Yung mga katulad ng mga Duterte na yan, ayaw nilang nabubuking sila. Ayaw nila na nahahayig yung kanilang mga kasinungalingan. Kaya't gagamit yan ng mga tao para ipapatay yung mga taong nagsasabi ng totoo. Marami siyang sinabi. Pero walang nagawa, kaya nga ang tawag sa kanya ni Percy Lapid nung nabubuhay pa, Digong nyo. Kasi sinungaling eh. Puro kayabangan. Sa sobrang kayabangan, napahiya. 6 months lang daw, pag ganun pa. Kala mo kung sinong Superman. Ha? Umabot na lang, natapos na lang yung termino niya. Maraming mga drug lords na hindi. Isa na dyan si Arnie Tevez at si Henry Tevez. Napatahimik niya ba ang Negros Oriental? Naririnig niya ba yung mga hinaing ng mga taong bayan? Dahil pinalaking niya yung ulo ni Arnie Tevez at ni Henry Tevez. Ayun. Anong nangyari kay Gobernador Will Ragay Digamo at maging sa ating mga kababayan? Diba? Hindi ko na alam kung ang ating mga kababayan ay bulag na sa katotohanan. Ha? Sige. Maging bulag kayo. Mismo mga opisyal na nga ng mga PNP at iba pang mga nilantad na nga ang lahat ng kababuyang kataragtaduhan ni Duterte. Hindi pa rin kayo naniniwala. Kailan kayo maniniwala? Ganoon naman ang Pinoy eh. Ganoon naman ang Pinoy, di ba? Nung panahon na wala na si Marcos, lahat ng Pinoy puro Ninoy. Balingbing eh. Walang paninindigan. Tapos, nung katagalan, ilang taon ang lumipas, nag-Marcos na naman yung mga tao. Diba? Dahil wala na si Ninoy. Wala. Kahit mga tao dito sa Pilipinas, masasabi natin puro inutil. Puro mga tulongges. Dahil sa pera, alam ko, kaya yung iba dito, kaya binoto nila yung mga Duterte. Kasi alam ko, ang daming naging financer niya, no? Kaya nga nung nanalo si Duterte, yung mga financer niya, binigyan niya ng mga katungkulan. Ayun. Diba? Marami siyang ginawang kalokohan. Kapalpakan. Akala mo hindi siya magnanakaw? Hindi siya magnanakaw. Ugod ng magnanakaw. Ha? Kasi iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Parang ganito lang niya, no? Drug lord, namimigay ng charity, nagbibigay ng tulong sa mga hospital, simbahan, para sabihin hindi siya drug lord. Ito naman si Duterte, kunyari galit. Isa na doon yung drama niya eh. Isa na ito, bibigyan ko kayo ng sample na. Sabi niya, galit siya sa MPA. Pero si Sara at saka siya nagsisisigaw doon sa kampo ng yung MPA. Mabuhay ang MPA.
Sige nga, paano niya papaliwanag yun? Sample lang yun. Ha? O talagang mga ugok o mga baliw na yung mga supporter ng mga Duterte na kahit nakikita na nila, diba? Ayun nga lang, tumulong ka eh. Magbigay ka ng revolutionary tax sa mga MPA. Pwede ka nang ikulong. Yun pa kaya? Diba? Nang iinsulto siya eh. Nung presidente siya, ininsulto niya yung batas natin. Patagal ng kalaban ng mga militar ang NPA. Pero tinaas pa niya yung kamay nung dalawa. Sasabihin niya, joke lang. Sira ulo ka pala eh. Ha? Wala kayong pinagkaiba ni Arnie Tevez. Lahat dinadaan mo sa joke. Ha? Dinadaan mo sa joke. Yung mga seryosong bagay, dinadaan mo sa joke. O kay Bantag, in-interview sa SMNI. Tumawag daw sa kanya. At sabi, magtago mo na ba ako? Eh, nasa sayo yan. Tapos maya-maya, diba? Kundi anong utak meron yan? Diba? O, akala niya magiging sikat siya dyan sa YouTube. Pag nagano, ilang araw lang, ayun, kinarma. Diba? Kaya mga kapatid, isa sa mga araw na ito, Diyos na rin, kung pagkatapos nito ni Arnie Tevez, natitiyak ko na ang isusunod na ng Diyos, ito na si Duterte. Na ilalahad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga kabulukan. May plano po sila. Kaya nakakaawa si Bongbong Marcos dahil pinagpaplanuhan na po ng mga Duterte na sirain. Ito po yung sinasabi ni Percy Lapid bago siya namatay o pinapatay nitong mga Duterte. Nagagawa po ng hakbang itong mga Duterte na sirain yung administrasyon ni Marcos para lumabas na mas maganda pa rin ang mga Duterte na namumuno dito sa ating bansa. Kaya nananawagan tayo kay Bongbong Marcos, huwag ka masyadong magtiwala. Sinabi po ito ni Percy Lapid. Ako din, ang aking mensahe sa iyo, mahal na Pangulo. Huwag na huwag ka magtitiwala sa mga Duterte. Mga ahas sila na anumang oras ay pwedeng tumuklaw sa iyo. Kaya mga kababayan, unti-unti na pong nabubulgar itong si Duterte. At titiyakin ko din kung papaano napahiya ang lahat ng mga supporter ni Tevez. Ganon din ang kahihinatnan ng mga supporter ni Duterte na naging tanga, bulag o naging mongoloid dahil sa sobra nilang pagsakala nila tama na yung ginagawa. Pero hindi. Naglumabis at ginawang negosyo ang pagiging presidente na kung saan pinapasok lahat ng pogo dito sa ating bansa para lang kumita sila ng limpak-limpak o bilyon-bilyon na pera. Habang yung ating bansa ay nagiging pugad na ng mga pasugalan, kriminal at iba-ibang mga binanggit din niya ni Robin Padilla, di ba? Punong-puno na tayo ng smuggler dito. E sino bang naging dahilan niya? Diba? Si Duterte din. Kung di naman niya pinapasok, wala na magagawa yung pogo eh. Diba? Walang magagawa yung hindi makakapasok dito eh. Pero dahil gusto nila, dahil pagkakaperahan nila, go. So parang gusto pa nilang palabas eh, na sa panahon ni Marcos, nagkalat at dumami yung pogo. Diba? Kaya nga nananawagan tayo kay Bongbong Marcos para po hindi kayo mabutasan ng mga Duterte. Paalisin nyo na po yung mga pogo dito, utang na loob. Marami na po ako nababalitaan na nasisira ang pamilya dahil po sa pogo o sa mga pasugalan na yan. Ginagamit po ng pogo na yan yung mga sikat nating artista dito na nag-a-advertise. Ito naman mga hinayupak na mga artista na ito, kumita lang din ng malaki. Wala na silang pakialam kung makakasira sila ng buhay ng may buhay, pamilya ng may pamilya. Lalo yung mga komedyante dyan, yung mga nag-a-advertise ng sabong-sabong. Ha? Umayos kayo, mga siraulo kayo.
Ha? Titirahin ko kayo doon sa programang ito pag di pa kayo umayos. Ginagamit ninyo yung ano ninyo, pagiging sikat ninyo, kilalang tao ninyo bilang artista. Ibig na sabihin nyo, huwag kayong magsugal para makaipon kayo. Huwag kayong magsugal para kung merong mga sakuna, merong mga importanteng bagay, meron kayong mailalabas na pera. Tandaan ninyo, pag sinabing sugal, walang yumaman dyan. Itong mga siraulang mga artista na to, sila pa yung nag-iinga, Pilipino kayo. Ano kayo, mga tao na rin kayo ng mga Chinese? Kung nabubuhay lang si General Luna ngayon, baka pabaril kayo nang wala sa oras. Mahira na po tayo makakakita ngayon na totoong may pagmamalasakit sa ating inang bayan. Kapangyarihan, nagagamit sa kasamaan. Pagiging sikat, nagagamit sa kasamaan. Pagiging ma-impluwensya, nagagamit sa kasamaan. Kung may kapangyarihan lang ang bawat tao na mamili kung saan siya pwedeng tumira, siguro marami ng taong wala sa bansang ito o wala sa mundong ito at namili na ng ibang mundo. Kaya mga kababayan, pasensya na po kayo. Muli po sinasabi niyang lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.